Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pag-aantay. So ngayon, nagkaroon ako ng release order from the judge. Pwede na ako magpa-interview kasi kanina, of course, under custody ng CIDG, hindi pa pwedeng magsalita kanina. Sige sir, kamusta naman po? Ano po yung naging proseso po? Nakapagpiyansa po kayo? Maayos naman yung proseso at napabilis dahil of course mabilis magtrabaho yung CIDG, yung mga paperworks doon sa judge sa RTC Grant 77 sa QC ay okay din, so napabilis. So kami nagpapasalamat at naging maayos naman ang of course yung pag-aresto, yung pagpoproseso, saka itong pagpupos ng bail at saka yung release order. Sir, ano mo po Sir Lucano? Of course, yung aming grupo, United People's Initiative, ay tuloy-tuloy pa rin na magpapahayag ng naramdamin natin mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bayan. Kasi nga, inaasahan natin na bago magpasko, mayroong mga makukulong, mayroong mga papapanagot. Pero sa ngayon, wala pa eh. Yung mga napakulong doon, napakasuhan, yung mga maliliit na kailangan natin talaga yung mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon, mga trilyon-trilyon, yung dapat ang panagot at mabigyan ng hustisya yung mga taong nangamatay, nagkasakit, itong mga ibinawalan ng yung dinaanan ng baha. Dahil hindi naman pala ginawa yung mga flood control projects na yun, kundi kinuwarta lamang. Yun ang masakit doon. Sir, your thoughts po about sa pag-aresto sa inyo? Anong Basta sabi nyo dito, ginipit ba kayo? Yung pag-aresto, naintindihan ko yun dahil trabaho ng CIDG yun. Ang hindi natin maintindihan at kinakababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng madamdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, pinuhuli na arestong tulad ko. Dapat ang kinakasuhan na aresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga kumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawala ang baha. Ayun ang inaasam natin na makulong, mapanagot, pero wala. Sir, yung background ng case po ninyo, inciting to sedition, meron daw po ba kayo mga naging pahayag ng pag-aaklas laban po sa gobyerno or sa AFP? Ayun na nga eh, yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yon sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao. Na tulad nila, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, mga taong binoto natin, na pagsilbihan tayo, pero sa halip, tayo ay winalangya. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yun ang gusto natin mapanagot. Pero is it true, sir, na nakikayat kayo sa militar na mag-aklas po sa pamahalaan? Hindi, wala tayong mag-aaklas. Hindi po pwede yun. Yun, masasabi natin mag-aaklas, babagsakin ng gobyerno, talagang seditious yun. Pero hindi ko ginawa yun, yung ginagawa ng United People's Initiative yun. Pero General, ano daw po yung naging context? Bakit po kayo kinasuhan ng inciting to sedition? Yung sinasabi nila, yung mga post ko raw na destabilization, ng gugulo sa gobyerno, mga ganon. Pero wala naman yung talagang mag-aklas, labanan ng gobyerno, papagsakin, wala namang ganon. During the arrest, sir, nakaramdam ba kayo na parang may na-violate sa rights po ninyo? Hindi naman dahil of course binasahan ako ng Miranda rights pag-aresto sa akin sa airport, sa terminal, binasahan ako ng CIDG ng aking mga karapatan. So unfortunately, yung karapatan niyo nakalagay doon ay I am entitled, I have the right to counsel or legal counsel or legal assistance. Unfortunately kanina hindi nakapasok yung mga lawyers namin kaya nagkaroon ng konting commotion doon. Gusto sana ng lawyers namin na makausap ako kasi hiniwalay yung pag-aresto sa akin, wala yung mga lawyers doon. Yun lang naman ang nag-issue doon. So sabi kanina, sir, ni na Atty. Topacio, baka magsampa ng reklamo po sa mga pulis. Yun ang sinasabi ni Atty. Topacio dahil na-violate daw yung rights ko na hindi ako nabigyan ng karapatang legal assistance ng mga lawyers. So, bahala na si Atty. Topacio doon kung anong nararapat na gawin sa bagay na yun. Thank you, sir. Sir, sa January 14 na po yung arraignment po ninyo. Ano yung mga susunod na hakbang? Sa ngayon, dahil nagkaroon tayo ng holiday, so may meeting kami, titingnan natin, pero
maasahan nyo na tuloy-tuloy pa rin tayo na magpapahayag ng ating mga damdamin. Hindi lang naman kami, hindi lang ako, kundi we represent yung mga taong bayan para mapanagot at mabigyan ng hustisya ng ating mga kababayan. Yun lamang po. Thank you, sir. Sir, tama ba sir? Retired man general kayo? No, I retired from the Air Force. Air Force. O, kasi dun sa press release kasi sir, nakalagay Kinurek na Marine. ni Atty. And then kayo po ngayon ang lead convener po ng BPI. Yes, yes. Sir, to clarify, Hindi nakita eh, baka doon ba? Okay na, General. Then, Tol, dito sa likod. Dito na kayo. Huwag tayo mag-tripod. Dito sa pwesto natin una kanina. Huwag tayo mag-tripod dito na. Pumipit na. Lalabas na. Pinapatawag kayo niya. Hinihintay natin na. Huwag tayo mag-tripod. Pumipit mo na siya. pwede pumasok. Pahabot ang bakasyon nyo naman sa tayo. Kasi hulin mo ako ng 20. Mag-New Year, ano? Sana mo kulang po dyan sa... Sabi ko, huwag niyo pa uwiin si Jun sa vacation kasi Si Atty. New Year na New Year, yun ang New Year mo, may good na yun. okay naman, wala kayong naiwanan, wala kayong... So dito na labas na rin. Sir, kamusta sir? Okay na, sir. Tawag ako. Documentation. Pwesto na lang kayo sa labas para ano. Yan, napapapwesto na lang kayo dyan kasi lalabas ko naman yan. Documentation lang naman. Sir, okay nyo kayo. Okay nyo kayo, sir. Ayan, okay. Akayo, hindi ka pa ikaw nag-release na rin sa kanya. Yung mga nagsipirma. Ikaw nag-release sa kanya sa sabihin. Thank you. Thank you. Tay, dito lang. O, yan na, abang. sir, ito lang sir lapel lang. Good afternoon. Galing po from President. 1, 2, 3. Per bot, rolling. Wala kagawan.